niyo po itong si Benigno Aquino III. Nung senador pa siya, pumirma yan sa isang resolusyon sa Senado. Ang sabi ng resolusyon, kailangan nang i-renegotiate ang BFA at kung tumanggi ang mga Amerikano, i-terminate na ang kasunduang ito. Wala pa pong solusyon yung problema sa BFA. Heto na naman po at dadagdagan pa ang sundalong Amerikano sa ating bansa. Tutulong daw ng Estados Unidos sa ating bayan. Ano bang itinutulong daw nila di umano? Mga pinaglumaang sasakyan, mga basura na kanilang mga kagamitan na ipinapasa lang po sa Pilipinas. Pansinin niyo po, ano ba ang nangyayari sa Mindanao sa ngayon? Ang sabi ng mga Amerikano, temporary and rotational lang po ang kanilang pananatili. Alam niyo ba sa Visiting Forces Agreement, hindi nakasaad kung ilan at hanggang kailan maaaring manatili ang mga sundalong Amerikano. Yan po ang isang malaking trahedya at kabalbalan dyan po sa kasunduang yan. Nitong relasyon natin sa Amerika, hindi po yan pantay na relasyon. At pag pumayag tayong magbalikan sila ng napakarami dito sa ating bansa, sasamantalahin lang po nila yung pagkakataon para po sila ay makapagpalakas at kanilang madumina itong rehiyon ng Asia. Wala po tayong away sa China. Wala po tayong dahilan para maipaggera sa ibang bansa. Pero po itong pagpasok ng mga Amerikanong sundalo, baka ito pa ang maging mitsa ng panibagong sigalot at tensyon dito sa Southeast Asia. Kaya po kailangan nating panindigan ang pambansang soberanya. Tutulan natin ang paglabag nila sa konstitusyon na nagbabawal sa base militar. Tutulan natin ang panunumbalik ng mga tropang Amerikano. At tayo po ay manindigang ibasura yung Visiting Forces Agreement at singilin itong puppet at napaka-ignorante na rehimen ni Noynoy Aquino na hindi na po nagmalasakit sa pambansang soberanya.